Di daw natitiis ng ina ang anak. Pero paano kung ang bata ay may diferensya at kung minsay hindi tunay na kadugo? Sundan natin ang kakaibang grupo ng mga ina. Papaya. Ito ang ginagawa ni Jean at ng anak niyang si Paulo araw-araw. Papaya. Autistic si Paulo. 11 taong gulang na siya pero hirap pa rin siyang magsalita. Akala ni Jean natural lang na malikot at hirap makaintindi si Paulo. 2 taong gulang na ang anak nang malaman niyang ito'y autistic. Nagulat ka ba dun sa diagnosis ng doktor? Yes, ma'am. Nagulat ka? Ba't ka nagulat? Kasi parang hindi ko matanggap na anak ko ganun. Therapy para ma-develop ang utak at ang pagsasalita ang payo ng mga doktor kay Paulo. Pero malaki ang kailangang pera at ang tanging inaasahan ni Jean ay ang kinikita ng asawang bookkeeper. 6 ang anak ng mag-asawa. Simula noon, naghahanap ako ng kung saan pwede siya ipasok. Eh pag ano naman sa mga doktor or school, ano kami, mahal yung bayad. Ano daw, every therapy, 1 hour, 500, may iba 8. Eh, hindi namin kaya. Sa Mandaluyong nakatagpo si Jean ng mga taong tutulong kay Paulo. May isang barangay health worker nagsabi sa akin, Jean, yung anak mo na-therapy na ba? Sabi ko, na-therapy na sa PGH, pero kailangan ko pang ano yung therapy kasi sobrang hyper. Eh, tamang-tama, may DIPA, Disabled Person Suffer Division, na nag-ano doon sa center. Sabi ko, sir, pwede naman. Kung pwede, sir, ano yung anak ko, ano yun, kailangan niya ng OT. Dito na tayo. Hulog ng langit sa pamilya ni Jean ang libreng therapy ni Paulo. Kaya ang kabutihang natanggap, kanyang sinuklian. Pag na may mga therapist na magkagaya ni Sir Archie na pumasok sa DIPA, sabi namin, ay, ganyan pala. Sir, pwede mo ganyan magtulong sa iyo. Ako nag-volunteer para magawa ko rin kung anong ginagawa niya, magawa ko sa bahay. Nag-volunteer ka? Yes, ma'am. Mahal yung mabayad sa mga therapist. Eh, ang sabi ko, kailangan ko para mabilis. Mabilis yung tsaka madaming materapi. Bakit mo naiisip yung ibang bata, meron ka ring problema kagaya ni Paulo? Ewan ko, ma'am, kasi pag dumaan ako sa kalsada, nakita ko parang nilamutang ng puso. Nakita ko, naku, taga saan ka ba? Ganyan ko. Tapos kailangan mong, kagaya ni Paulo, kailangan mong titirapihin, ganyan. Dinadala ko, pinupuntahan ko sa bahay niya. Di ba yung ina-address po natin sa kanya yung Naging kasapi si Jean sa 10 regular volunteers ng KMBK o katipunan ng mga magulang ng mga batang may kapansanan. Sila ang tumutulong at nagbibigay ng libreng therapy sa mga batang may Down syndrome, autism, cerebral palsy at mental retardation. Tawag ho namin sa kanya community-based rehabilitation program. Nakita ho namin na yung mga elementong kailangan nando doon. Meron tayong supportive na local government, tapos meron tayong support ng mga government agencies like the SWD, meron kang grupo ng mga parents na willing mag-volunteer, meron akong kaibigang mga therapist willing magbigay ng expertise nilang libre. Mahihirap ang tinutulungan ng grupo. Sa isang maliit na bahay sa squatters area sila nagte-therapy dati ng halos 50 bata. Ngayon, 1 kwarto ang ipinahiram ng DSWD para sa therapy sessions nila tuwing Martes at Biyernes. Araw-araw bumibisita ang mga volunteer sa mga bahay ng mga batang may malalang kaso. Therapy. May mga seminar at evaluation din ng volunteers para makita ang progreso ng bawat ina. Minsan mahirap daw mangumbinsi ng mga magulang, lalo na kung di naiintindihan ang sakit ng anak. Kasi di pa talaga nila naiintindihan na yung ibang kondisyon, hindi naman dahil sa hindi inaalagaan o dahil kulang sa pagmamahal. Yung iba naman po, ang pananaw nila ay kung special na yung anak nila, ay wala nang pag-asa. So what's the point na dadalhin mo pa siya dyan? Pero pag meron kaming na-identify ng mga ganong magulang, we really try to
visit them and explain to them kung ano ho ba talaga yung kondisyon, ano ba talaga yung potential pa na matutunan ng bata. Binalik-balikan ko, minsan sabi niya, ay wag na kasi may anak rin ako yung kumanay. Ako mas marami akong anak sa iyo. Ilan anak mo? Sabi niya, 2. Siya hindi daw niya kaya. Ako magdala sa center. Siguro man pinapasaan ko, siguro nahiya na rin na ako nagkukuha sa kanila. Pinamasahiyan ko papunta sa center. Siguro umano na rin, sumasama na rin siya. Pagdating sa center, tinuturuan ko, ganito ang inaana sa anak mo. Tapos pagdating sa bahay, ganito rin gagawin natin ha. Umuo naman. Meron din silang nakikilalang magulang na walang pakialam sa kanilang anak. Anong sinasabi nila? Sa hayaan na lang anak ko kasi hindi mo naman anak yan. Hayaan mo na lang na mamatay. Or ipagdasal namin. Sinasabing hayaan na lang mamatay? Bakit nila sinasabi yun? Iwan ko. Ay, hindi na disturbo sa kanila. Disturbo? Paano mo sinasagot yung ganung klase? Sabi ko, huwag naman kayong ganyan. Pasalamat nga kayo kasi hindi kayo na sa kalagayan sa anak niyo. Paano kaya kung kayo yan sa anak niyo? Babayaan ko sa nanay niyo. Kagaya ni Jean, halos lahat ng volunteers ay galing din sa wala. Pero hindi ito sagabal sa kanilang trabaho. Namamayani sa mga volunteers ang pusong ina. Nag-uumapaw na kaligayahan ang nararamdaman ng mga volunteers tuwing may makitang progreso sa kalagayan ng mga bata. Natuto na po siyang magsulat, natuto po siyang mag-express ng kanyang feelings and emotions. Tapos, natuto na rin po na self-help yung sa sarili niya, tulungan yung sarili niya, kumain. Before po, hindi. Marami po siyang nagagawa ngayon na hindi niya nagagawa noon. Okay. Simple lang ang pangarap ng mga inang volunteers para sa kanilang mga anak. Di ba lahat tayo bilang nanay may ambisyon? Gusto mong maging piloto, gusto mong maging doktor, gusto mong maging enhinyero. Pero ikaw ngayon, ang ambisyon mo kay Paulo ay? Sa akin naman, hindi naman ako nangarap na mataas. Sa akin lang yung ma'am, yung sana makapagsalita man lang siya. Siyang narinig. At sa ibang inang tulad nila, Paunawa sa kanila na dapat nilang mahalin ang kanilang mga anak kahit na ito ay special. Kaya po tayo naging nanay ng isang special na bata dahil tayo po ay special sa pananaw ng Diyos. Pag naninigas mo. Pag naninigas mo, Para mag-relax. Wow!